Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng ating linggo para sa 32 linggo ng karaniwang panahon, atin po muling aalalahanin at sana po ay kahit papano mayroong tumimo sa ating puso't isipan ng mga salita ni Jesus. Ito ay mga paalaala. Hindi ito pananakot, kundi isang paalaala dahil sa ating mga desisyon, hindi po ito puwersahan. No? Kung magdidesisyon tayo na tatanggapin si Jesus o susundon si Jesus, dapat ito ay malaya nating ginagawa. Kaya hindi po pamumuwersa, kundi laging paalaala. Kung narinig natin ang paalaala, nasa sa atin na kung tatanggapin natin o susundin natin. So kung mapahamak tayo dahil hindi tayo nakinig sa kanyang paalaala, responsibilidad na natin yon. Halina po. Balikan natin ang ilan sa mga paalaala sa atin ni Jesus sa buong linggong ito. Nung Lunes, sabi po niya, tandaan ninyo, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Hindi mawawala kahit kailan. Kung nagdadasal tayo, no, minsan naisip natin yung mga gumawa nito. Pero ang sabi ni Kristo, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. So tiyakin natin na hindi tayo ang maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Minsan, hindi tayo aware o wala tayong pakialam sa ating ginagawa, sa ating sinasabi, sa ating mga pinupost sa social media na nagdudulot ng pagkakasala ng ibang tao. So, minsan, marami pong tao post ng mga skandal,
post ng mga sexy pictures. Wala lang kasi sinasabi nila, kalayaan namin ito. Pero isipin mo din muna na parang sinasabi din na maging sensitive tayo. Kasi merong iba na nagkakasala dahil sa ginagawa natin, na kasalanan din naman talaga natin, hindi natin iniisip na kasalanan ito. So may pananagutan pa rin tayo. Malinaw po? Nung Martes, ang sabi naman sa atin, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Harapan ng Panginoon, tayo po ay mga alipin na nararapat lamang na tumupad sa ipinag-uutos ng Diyos. Ang Panginoon natin ay hindi mag-uutos ng ikapapahamak natin. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, nang may lumapit sa kanyang 10 kitongin, at sinabi niya dito, nung isa lang yung nagbaling, sabi niya dun sa lalaki, tumindig ka, umayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Yung kahalagahan ng pananalig kay Kristo, yung pananampalataya natin, hindi lang basta sa himala, kundi yung pananalig natin kay Kristo. Nung Huwebes naman, ang sabi ni Kristo, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Tulad nung pagpapagaling sa ketongin, ang foundation po ng ating kaligtasan ay ang pananalig kay Kristo, ang pananalig natin sa Kanya. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman ni Kristo, ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagdiligtas nito. Kaya nga sabi niya, ang pagdating ng Diyos ay katulad nung panahon ni Noe, na umulan, bumaha, katulad nung panahon ni Lot, umulan ng asupre o ng apoy. Pero kung tayo po talaga ay handa, kung tayo po ay kumbaga confident tayo na ready tayo anytime na dumating si Kristo, hindi tayo matataranta. Mananatili lang tayong kalmado. Hapon nga, sakto, sa ebanghelyong ito na sinasabing yung mga sakuna, bago dumating si Kristo, marami na naman ang natakot nang magkaroon ng lindol sa ilang bahagi ng ating bansa. At kanya-kanyang takbuhan, kanya-kanya paano mailigtas ang sarili. Kung sa ganitong mga pagkakataon, sabi nga, hindi mo na kinakailangan tumakbo kung sabihin na end of the world na sinasabi, although wala naman po talaga makakapagsabi kung kailan. Kasi ang end of the world, pwedeng kawakasan ng mundo o end ng buhay natin. Dahil para sa iba, tayo ang kanilang mundo. So pwedeng magwakas ang mundo natin. Ano mang itutulong ng pagkataranta? Dahil lamang hinahangad nating maligtas ang ating sarili. Muli, ang nag-iisip na maligtas ang kanyang sarili, siyang mawawalan nito. Pero kung sa kahuli-hulihan, hinangad mo pa rin na mailigtas at maibigay ang iyong buhay para sa kaligtasan ng iba, ikaw ang mabubuhay pagdating ng Panginoon. At ngayon, sabi ni Kristo sa atin, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Huwag po tayong tumigil, manalangin tayong lagi, magdasal tayo lagi. Minsan sa bigat ng inyong problema, nahihirapan din tayong tanggapin kapag sinabi nyo ang problema at sinagot namin kayo, o sinagot kayo ng mga tao, magdasal ka lang. Parang hirap kang tanggapin kasi
Iba yung gusto mo mangyari. Gusto mo gumaling ka agad. Gusto mo may dumating na pera agad. Gusto mo may tulong agad na physical. Pero yung pananalangin, parang hindi natin tatanggap o nahihirapan tayong maniwala na effective ba ang magdasal? Lalo na kung ilang taon mo nang iniinda yung sakit mo, tapos hindi ka pa gumagaling, parang pumapasok sa isip mo, no? Mayroon bang nangyayari? Ngayon, ang paalala ni Jesus, manalangin ka lang ng manalangin. Isang araw, diringgin din ng Diyos at sasagutin din ng Diyos yung tamang sagot sa mga tanong natin. Isa kasi may tanong tayo, ini-expect natin ito ang sagot. Pero sa hiwaga at misteryo ng karunungan ng Diyos na siyang ipinapaliwanag sa atin din sa buong linggong ito, sa aklat ng karunungan, may tamang sagot sa iyong mga tanong. At may tamang panahon ng pagtugon ang Diyos sa kahilingan mo. Amen?